Ito ang lungsod na hindi lang basta sentro ng negosyo, kundi sentro rin ng kasaysayan dito sa Pangasinan. Alam nyo ba na ang Dagupan, dati itong tinatawag na Baknotan at naging wartime capital pa noong World War II? Dito mismo sa mga pampang na ito, dumaong si General Douglas MacArthur para sa ating liberation. From being the bangus capital to the kitchen of the North, ang Dagupan ay simbolo ng tatag at pag-unlad. Pero ang tanong, sa dami ng history ng lugar na ito, saan ba magandang simulan ang inyong sariling legacy? Kung ang kasaysayan ay tungkol sa matatag na pundasyon, dapat ang bahay mo rin. That's why today, papakita ko sa inyo kung paano natin ipokonekta ang mayamang tradisyon ng Dagupan sa isang modernong pamumuhay. Welcome to Almeria Verde. Pagdating naman sa pagkain, ang Dagupan ay isa sa mga top producer ng bangus sa probinsya at kinikilala bilang Bangus Capital of the Philippines. Mula 2001 hanggang 2003, umaabot sa mahigit 35,560 metric tons ang produksyon ng buong probinsya. Karamihan sa mga ito ay pinalaki sa mga fish pen at fish cages, habang ang iba naman ay sa mga palaisdaan. Pagdating sa gobyerno, ang Dagupan ay administratibo at politikal na independent mula sa provincial government ng Pangasinan. Ito ay pangalawa sa pinamangataong lungsod sa probinsya at sa buong Ilocos Region, kasunod ng San Carlos City. Ang pangalan ng lungsod ay hango sa salitang Pangasinan na Pandarangupan, na ang ibig sabihin ay gathering place o lugar ng tipunan. Ilang siglo na kasi itong sentro ng kalakalan sa rehiyon. Ang root word nito ay dagup, na ang tawag ng mga Pangasinense sa pagtitipon-tipon. Noon, ang lugar na kilala natin ngayon bilang Dagupan ay inilalarawan bilang marshland o latian na punong-puno ng mga bakawan. Ang mga ninuno natin noon ay naninirahan sa tabi ng dalampasigan at pampang ng Talmay, Pantal at Bunuan. Pero may mga komunidad na rin sa Maliwod, Lasip, Pugo at Bakayaw. Ang tawag ng mga katutubo sa lugar noon ay Baknotan, na kalaunan ay isinama sa enkomienda ng Lingayen noong 1583. At ito ang isang major milestone. Noong November 24, 1892, dito buniksan ang kauna-unahang long-distance railroad sa Pilipinas na nagdurugtong sa Manila at Dagupan. Ibig sabihin, noon pa lang, talagang connected na at sentro na ng biyahe ang lungsod na ito. Noong unang panahon, ang Dagupan ay kilala bilang sentro ng paggawa ng asin. Dahil sa mga mabababang latian o swampy areas nito malapit sa Lingayen Gulf. Napakaraming salt evaporator beds dito noon. Pero pagdating ng ika-19 na siglo, ang ilang gawaan ng asin ay unti-unti nang naging mga palaisdaan. Dito na nagsimula ang pag-aalaga ng bangus o milkfish, kung saan naging tanyag ang ating lungsod sa buong mundo. Hanggang ngayon, ang pangingisda o aquaculture at mga produktong hango sa isda ang nananatiling pundasyon ng ekonomiya ng Dagupan. Noong December 1941, binomba ng mga Japanese planes ang Dagupan at tuluyan itong sinakop ng kanilang mga puwersa simula noong 1942. Alam nyo ba noong panahon ng digmaan, ang Dagupan din ang nagsilbing wartime capital ng buong Pangasinan. Hindi rin nakaligtas ang Dagupan sa mga pagsubok. Noong 1962, sunod-sunod na lindol ang yumanig dito sa loob ng 3 linggo. Pero ang pinaka hindi malilimutan ay noong July 16, 1990, sa lakas na magnitude 7.7, dumanas ang lungsod ng liquefaction. Yung mga naging parang putik kaya ang mga gusali ay bumaon at tumagilid. Bumagsak din ang Magsaysay Bridge. Maraming negosyo ang lumipat sa mga at Kalasyaw. Pero ang mga Dagupeño
hindi sumuko at unti-unting umangon. Mula pa noong panahon ng Kastila, pinigyang diin na ng kolonyal na pamahalaan ang kahalagahan ng Dagupan dahil sa strategic location nito sa gitna ng probinsya at dahil sa dali ng pag-access sa dagat para sa kalakalan. Alam niyo ba na ang unang railroad system sa Pilipinas ay ang Manila-Dagupan Railway? Ay dito mismo ang huling terminal. Sa katunayan, makikita pa rin ang labi ng makasaysayang locomotive na ito sa harap ng City Museum. Habang lumalaki ang Dagupan pakanluran, narating nito ang Lukaw na dati ring isang latian. Ayon sa historian na si Restituto Basa, ang pangalang Lukaw ay posibleng galing sa lukan, isang uri ng shellfish o concha na dati ay napakarami sa lugar na ito. Noong 1968, nagsimulang magbukas ang mga opisina ng gobyerno rito, kaya dumami ang mga tao at dito na rin nagsulputan ang mga iba't ibang transportasyon. Dahil sa strategic na location at mabilis na pagdami ng tao sa Dagupan, ang mga Manila-based developers ay nagbukas na rin dito ng kanilang proyekto. Kabilang na rito ang Santa Lucia Land Incorporated kasama ang kanilang Almeria Verde Subdivision, pati na rin ang SM Prime Holdings at PhilInvest. At heto pa, noong June 2020, isa ang Dagupan sa 25 lungsod sa Pilipinas na kinilala bilang high potential sa IT BBM industry para maging ganap na digital city pagdating sa taong 2025. Sa katunayan, ang global BPO firm na Sitel ay nagbukas na rin ng kanilang Sitel Max Hub dito. Pagdating naman sa mga sasakyan, ang sentro ng motor vehicles industry ay matatagpuan sa distrito ng Karanglaan at Lukaw, kung saan halos lahat ng mga sikat na automotive companies ay mayroon ng dealership sa loob ng metropolitan area. Mula pa noong panahon ng kolonyalismo, ang Dagupan na ang kinikilalang sentro ng edukasyon sa buong Ilocos Region. Pinangungunahan ito ng mga tanyag na universidad gaya ng University of Pangasinan, Universidad Dagupan, University of Luzon at Lyceum Northwestern University. Sa kabuuan, mayroon itong 14 na kolehiyo at 18 vocational schools, 3 technical learning centers at mahigit 70 pampubliko at pribadong paaralan mula elementarya hanggang sekundarya. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Dagupan City Schools Division Office para masiguro ang dekalidad na operasyon at edukasyon para sa mga mag-aaral. Pagdating naman sa balita at impormasyon, ang Dagupan ang tahanan ng mga regional broadcasting stations at television networks sa ating rehiyon. Mayroong itong 20 radio stations, hindi bababa sa 17 lokal na pahayagan at 3 cable television companies na nag-o-operate sa loob ng lungsod. At syempre, ang paborito nating mapanood sa regional news sa Free TV, ang One North Central Luzon na dating nakilala bilang Balitang Amyanan ay dito rin nakabase sa GMA Dagupan Station. Kaya naman, dito sa Dagupan, siguradong updated ka lagi in the loop sa lahat ng nangyayari sa North Central Luzon. Nakakamangha, di ba? Ang daming pinagdaanan at ang yaman ng kasaysayan ng Dagupan. Pero ang mas maganda rito, ang history na yan ay hindi lang mananatili sa nakaraan. Dahil ngayon, may pagkakataon kayong maging bahagi ng bagong chapter ng lungsod na ito. Welcome to Almeria Verde Subdivision, dito sa Bulusan District, Dagupan City. Kinuha namin ang Spanish Mediterranean vibe bilang pagpupugay sa history ng Dagupan, pero hinaluan namin ng modernong seguridad at lifestyle. Kung ang Dagupan ay naging wartime capital noon, ngayon, pwedeng maging capital ninyo ang Almeria Verde, isang investment na kasintatag ng kasaysayan ng Dagupan. Saksi ang Dagupan sa mga pagsubok mula digmaan hanggang lindol, pero laging bumabangon at lalong lumalakas. Yan ang spirit ng mga Dagupeño, matatag at progresibo. Yan mismo ang pundasyon ng Almeria Verde. Sa isang lungsod na laging nag-e-evolve, kailangan mo ng property na future-proof.
Alam nyo ba na ang subdivision na ito ay dinisenyo ni Santa Lucia na elevated at may maayos na drainage system? Ibig sabihin, habang ini-enjoy ninyo ang pagiging Kitchen of the North at ang masasarap na bangus dito, kampante kayo na ang investment ninyo ay ligtas, matatag at pangmatagalan. Legacy builds here in Almeria Verde. We build for your future.